nag-uusap po kami ng asawa ko to the point na nayaya ko na po yung asawa ko na lumipat. Kasi before po, member po kami ng United Filipino Pentecostal Church. Pero doon po sa amin, active din po kami, pero we're not really satisfied when it comes to teaching. Kaya nung napapagkumpara po namin yung teaching nyo kaysa sa teaching nung aming former religion, nakita ko po na talagang mas marami po akong natututunan sa inyo. Kaya po ako naglakas ng loob kasi po nung lumipat po kami ng Church of God International, yung isa po naming pastor, tinatry niya pong i-win ulit po kami, and then nakipagsagutan po siya sa akin sa Facebook. Medyo may alam na rin po ako sa Bible po kasi lagi ako sa inyo nakikinig. And in fact, lagi ko na pong sinesearch yung tanong niya, kaya lang hindi ko po makuha yung sa mga question and answer niyo. Kaya gusto ko pong itanong ng personal to. Ang tanong ko po, Brother Eli, is sa Hebrews chapter 7 regarding kay Melchizedek. Kasi may sinasabi po dito sa verse 3, nang sabi, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abided a priest continually. And verse 4 po, now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. So ang tanong ko po ganito, gusto ko pong malaman kasi nahiwagaan po ako kay Melchizedek. Sino po ba siya? Isa po siyang tao? Isa po siyang anghel? Siya po mismo si Kristo? At bakit po si Abraham nagbigay sa kanya ng tithes? Kasi po ito yung pinapanindigan ng Pentecostal na kaya until now, they have the right to get tithes dahil si Abraham na hindi naman Leviticus, nagbibigay ng tithes kay Melchizedek. Yun lang po. Thank you so much. Unang-una, kapatid na Louie, hindi naman ang requirement sa pagbibigay ng tithes, you are a Levite. Being a Levite is a requirement in getting tithes. 7:5. And verily, they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Maliwanag yun the sons of Levi who received the office of the priesthood have a commandment to take. To take is another thing than to give. Giving is much easier because it do not require you the office of being in the office of the priesthood. But to take is something more strict. Why? Because you are going to take it. You have the responsibility after taking the tithes of the people. And that responsibility is very well taught to the Levite priest in the book of Numbers. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they served, even the service of the tabernacle of the congregation. Firstly, they were given the right or the commandment to receive or to take tithes of the people because of their service in the tabernacle of the congregation. They were the ones assigned by God, only them, to have the right to touch the tabernacle. And because of that, no other people in all the tribes of Israel can do what the Levites are doing. And because of that special function, they were given the right to take the tithes of the people. After taking it, follows the responsibility. In the book of Deuteronomy, let us read in 26:12.
When thou hast made an end of tithing all the tithes of thine increase the third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat within thy gates and be filled. Responsibility of the Levite priest who took the tithes of the people is to share it with the strangers, the fatherless, the widows, and within themselves, so that they may eat within the gates of Israel and be filled. So the tithes taken from the people of Israel by the Levite priest carries it with it the responsibility that this priest share the same with the orphans, with the widows, with the strangers, or the less fortunate in the land of Israel, and within themselves. That is their responsibility. Another responsibility that were given to the Levites priest is in the book of Numbers. Let us read in the book of Numbers 18:26. Thus speak unto the Levites, and say unto them, When ye take of the children of Israel the tithes which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up a heave offering of it for the Lord, even a 10th part of the tithe. The tithe of the tithes, a 10th part of the tithe, should be offered to God as a heave of offering. Handog na susunugin. So it goes back to the Lord, 10th part of it. But is that being practiced in your church, in the Pentecostal church? I am sure no. Even the orphans and the widows do not take part of the tithes that you are collecting from the people. But your pastors, yung mga pastor nyo, dinadahilan si Melchizedek. Hindi naman daw Levite priest si Melchizedek. Bakit daw siya tumanggap ng ikapo? At kung si Melchizedek ay tumanggap ng ikapo, kaya pati itong pastor ng Pentecostal tatanggap na rin na ikapo. Ano naman ang kaugnayan mo kay Melchizedek? Kundi ka ba naman isang dakot na kagagawa ng pinagtututuro mo? Ano kaugnayan mo kay Melchizedek para tumanggap ka rin ng ikapo? Wala namang kaugnay si Melchizedek kundi ang iglesia ng Diyos. Hindi naman ang iglesia Pentecostal. Alam mo ba na ang iglesia may kaugnayan kay Melchizedek ay ang iglesia ng Diyos? At sa iglesia ng Diyos na may kaugnayan kay Melchizedek, hindi tayo kumukuha ng ikapo kasi may kaugnayan nga tayo kay Melchizedek. Alam nga natin kung sino yan si Melchizedek na yan. 7:3 ng Hebreo. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. Isang agad nating mariresolve dyan, hindi siya si Kristo. Sa versikulo 3, naging katulad ng anak ng Diyos. No? Hindi siya si Kristo. Naging katulad siya ni Kristo. Naging katulad ng anak ng Diyos. Hindi ang anak ng Diyos ang tumulad sa Kanya. Nakuha mo, kapatid? Ang tumulad sa anak ng Diyos. Bakit? Kasi yung anak ng Diyos, wala pang tao, wala pa si Melchizedek, anak na ng Diyos yun. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin,
sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kung natatag ang sanlibutan, ang universo, may anak na ang Diyos. Kaya, nung lumitaw si Melkisedek, tumulad siya, naging katulad siya ng anak ng Diyos. Hindi the other way round, na siya ang tinularan ni Kristo. Sana naintindihan mo. Dahil nauna ang anak ng Diyos kaysa kay Melkisedek. Punto yun, ano? Kaya sabi ni Pablo, hindi siya si Kristo, naging katulad ng anak ng Diyos. Naging katulad siya ng anak ng Diyos. Ngayon, nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Hindi naman pala anghel si Melkisedek. Hindi rin siya Diyos. Tao pala siya. Anong klaseng tao? Sabi sa 3, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. Diyan nagkakamali na yung iba. Sino kaya ikaw yung walang ama, walang ina? Putok sa buho, lalabas, ano? Hindi ganun ang ibig sabihin. Sa 7:14, dyan din sa Hebreo, basahin natin. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Ayon, maliwanag, ano? Hindi naman nagkausap si Moises at saka si Pablo. Accept, Brother Joseph? Opo, kapatid ni Eli. Hindi nagkausap si Pablo at saka si Moises. Ang sabi ngayon ni Pablo sa mga Hebreo, maliwanag na ang Panginoong Jesus lumitaw kay Huda. No? Tandaan mo kapatid, merong 12 angka ng Israel. Yung angka ni Levi, doon ang gagaling lahat ng saserdote. Kung kukunin mo ang tala ng mga saserdote sa angka ni Levi, magmula kay Moises, kasi Levita si Moises eh. Si Aaron, Levita rin yan. Lahat ng line ng saserdote nakaulat sa Henesis na inulat ni Moises. Pero walang nanggaling na saserdote sa angka ni Huda. Ngayon, ang sinasabi ni Pablo sa Kapitulo 7 ng Hebreo ay tungkol sa mga saserdote. Pero nagbibigay siya ng isang extraordinary thing pagdating sa 14. Maliwanag na ang Panginoong Jesus galing kay Huda, na tungkol sa lahi ni Huda, pakinggan mo mabuti kapatid, tungkol sa angka ni Huda, walang sinasalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Walang sinulat si Moises sa Henesis na minanggaling na saserdote kay Huda. But all the while, na walang nanggaling na saserdote kay Hudang angka, kundi laging ang saserdote galing sa angka ni Levi, doon lumitaw ang Kristo sa angka ni Huda. Something extraordinary. Something not in accordance with the law of the priesthood. Not in accordance with the law of the priesthood. Because if you are going to stick to the law of the priesthood, all priests should come from the tribe of Levi. But Apostle Paul is showing us something extraordinary. Why? Let us read in 7:12 of the book of Hebrew before he mentions this. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. The priesthood being changed, there must also be a change of the law. So, nung mapalitan yung pagkasaserdote, napalitan pati ang batas ng pagkasaserdote. Kaya hindi necessarily na dapat ang magiging saserdote ng iglesia sa Bagong Tipan galing kay Levi. Naiintindihan mo ba yun, Brad Joseph? Opo, kapatid ni Eli. Umpisahan mo sa 12 ulesis, Luz. Tuloy mo sa 14. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito,
ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Kita mo, sa angkan ni Juda, wala namang naglilingkod sa dambana eh. Wala naman doon ang pagkasaserdote. Pero kung sa panahon Kristiyano, pinalitan na yung pagkasaserdote, hindi na nasa ilalim ng batas ng pagkasaserdote, itong magiging saserdote ngayon. Kahit manggaling ito, kung saan gustong panggalingin ng Diyos, ano, pakialam mo, pinalitan na yung pagkasaserdote, pinalitan na rin pati ang kautusan. Walang kautusang mag-i-stop kay Kristo para maging saserdote. Ngayon, ganito kapatid, making ka mabuti kapatid, na Louie. Dito pinakikita ni Pablo yung pagkakapalit ng saserdote, pati pagkakapalit ng kautusan, pagkakapalit ng kostumbre ng pagkasaserdote. Doon sa pagkasaserdote, sinasabi niya, yung sa angkan ni Juda, walang sinasabi si Moises doon. No? Walang ulat si Moises. Pero yung angkan ng saserdotes Levitas, may ulat si Moises dyan. No? Pero yung angkan ni Juda, walang ulat si Moises. So, ang pinagbabatayan pala ni Pablo rito sa pagsulat niya ng Hebreo, yung sulat ni Moises. Naintindihan mo yan, kapatid na Luis, pakinggan mabuti. Ang pinagbabatayan ni Pablo sa mga sinasabi niya sa Hebreo, sulat mismo ni Moises. Nakita niya doon kay Moises sa Henesis, doon sa kapitulo mga 20 hanggang 22, na si Abraham lumipol ng mga hari, tapos nakakuha ng spoils of war, mga kung ano-anong mga mahahalagang bagay ng mga haring napagpapatay ni Abraham. No? Pagdaan niya ngayon doon sa Salim, nadaan siya within the jurisdiction of Melchizedek na hari sa Salim. No? As a sign of respect, kung dadaan siya sa teritoryo ni Melchizedek na hari sa Salim, nagbigay siya ng ikapo as a token of respect. Binigay niya yung ikapong bahagi ng lahat ng samsam niya. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa Hebreo, itong si Melchizedek na ito, hindi inulat ni Moises kung saan galing ito. Hindi niya sinabing galing sa Levita, hindi niya rin sinabing galing sa Juda. No? Kaya, naghahanap si Pablo ng record ni Melchizedek. Walang makita. Ang konklusyon niya, itong si Melchizedek, saserdote ng ating Diyos, kasi ang mga saserdote may pinanggalingan lahi. Dapat kumpleto. Dapat galing sa lahing Levita, ang saserdote. Kung sino nanganak, kaninong anak. Yung mga saserdote may mga ganyan Pati may mga grupo-grupo pa yung saserdote Basahin natin para maliwanag kay kapatid na Lu. Sa Lucas 1, versikulo 5. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay sa Zacarias, sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. Tinan mo, ang pagkasaserdote, kumpleto ulat Saserdoting angalay sa Zacarias sa pulutong ni Abias. Sino ba yung saserdoting napunta dun sa pulutong ni Abias? Ilan ba ang mga saserdote sa pulutong ni Abias? Balikan natin tuloy ngayon ang Biblia. Sa 24:1. At ang pagkabahagi ng mga anak ni Aaron ay ito. Ang mga anak ni Aaron, si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Itamar. Ngunit si Nadab at si Abiu ay namatay na una sa kanilang ama at hindi nangagkaanak, kaya't si Eleazar at si Itamar ang nagsigawa ng katungkulang pagkasaserdote. At si David nakasama ni Sadok na mga anak ni Eleazar at si Ahimelech sa mga anak ni Itamar ay siyang bumahagi sa kanila ayon sa kanilang paglilingkod. At may higit na mga pinuno na nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kaysa mga anak ni Itamar, at ganito nila binahagi.
Sa mga anak ni Eleazar ay may 16 na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang. At sa mga anak ni Itamar, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, 8. Tinitingnan na ngayon dito yung mga lahi-lahi ng mga saserdote, no? Tapos pupunta tayo doon sa may bandang pag mag-cast ng lot, bumuo sila ng 24 na grupo ng mga saserdote na maglilingkod ng tigla 15 araw sa templo. Alam mo kapatid, kung hindi mo talaga maintindihan ito, talagang malabo lalabas . Ang saserdote kasi, pag naglilingkod sa templo, bawal sumiping sa asawa yan. Kaya ang ginawa nila, para matiyak nila na makakatiis siya, 15 araw lang siyang nasa templo. 24 na grupo na tigla 15 araw, ibig sabihin, bawat isang buwan, 2 grupo. 24 yun na grupo. Kaya, mangyayari, yung groupings, 24, 2 group isang buwan, dahil tigki 15 dias lang yung saserdote sa bawat group. Ang ibig sabihin, 12 months yun, yung buong 12 months, may maglilingkod na saserdote na nakatakda. Ito ngayon yung pagkakagrupo. Bilisan mo nga, Sis Luz, parang yung masinggan ng hapon. 24:7. Ang unang kapalaran ay lumabas kay Hoyarib. Ang ikalaway kay Jedaya. Ang ikatlo ay kay Harim. Ang ikaapat ay kay Seyorim. Ang ikalima ay kay Malkias. Ang ikaanim ay kay Miamim. Ang ikapito ay kay Kos, ang ikawalo ay kay Abias. Ayan, ang ikawalong grupo ay kay Abias. Si Abias, ikawalong grupo. Ibig sabihin, kung ikawalo siya, kung bawat isang grupo o bawat 2 grupo isang buwan, ang ikawalo ay lalabas si Abias, halimbawa, sa ating panahon na, yung kalendaryo na natin, dahil mahirap intindihin January, February, March, April. Katapusan ng April, from April 15 to end of April, yun yung grupo ni Abias. Balik tayo ngayon kay Zacarias, sa Lucas. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. Sa 8. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan." Siya na nga yung pagkabuntis ni Elizabeth, pagkatapos nung torno ng grupo ni Abias, na kung saan nakabilang si Zacarias, pagka-uwi niya sa bahay, mabubuntis si Elizabeth, na siyang nanay ni Juan Bautista. Pinapakita ko lang sa iyo, kumpleto ang ulat ni Moises at ang ulat ng Biblia sa mga saserdote. Ang karamihan sa kanila galing sa angkan Levita. Ngayon, naghahanap si Pablo. Ito pa lang sabi ni Moises, saserdote ito, si Melchizedek. Wala namang makita si Pablo sa Henesis kung sinong nanay nito, kung sino ang tatay. Kaya sabi niya na lang sa Hebreo, para wala nang usapan, siya walang ina, walang ama, walang tandaan ng lahi,
walang pasimula ng araw o katapusan ng buhay man. Ibig ba sabihin nun, wala siya talagang ama't ina? Tao yan, hindi pwedeng walang ina yan. Anak ni Eva yan Kaya lang, yung ina niya, na talagang sa biological mother niya, hindi makita ni Pablo ang ulat sa Henesis. Kasi yung isinusulat ni Pablo sa Hebreo, binabatay niya sa aklat ni Moises sa Henesis. Dahil di naman sila nagkausap ni Moises doon niya nabasa sa Henesis na mga angkan-angkan ng mga Israel, ng mga saserdote galing sa angkan ng Levita. Pero hindi niya nabasa na merong saserdoting nang galing sa Huda. Si Kristo lang ang galing sa Huda, sa isang angkan na yon. Tapos doon niya rin iniulat na yung kay saserdoting Melkisedek naman na hari sa Salem, wala siyang makitang ama noon, ina. Pwede mo ba sabihin si Kristo ito? Si Kristo may ama meron ba rin siyang ina? Meron din. Pagdating sa laman, may ina siya Para sabihin mo si Kristo ito, walang ama, walang ina, para kang nanloloko. May ama't ina si Kristo May ama siya, spiritually, bago nilalangan sa libutan, tatay niya ang amang Diyos. Tapos, sa laman naman, ang ipanganak siya, may ina naman siya sa laman. Si Maria, di ba? Kaya hindi si Kristo itong ulat na ito na sinasabing walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. May tandaan ng lahi si Kristo. Galing siya sa angkan ni Huda. Kompleto ang ulat ng kay Kristo. Doon sa Mateo at hanggang doon sa kay Lucas, nag-umpisa ang ulat kay Adan Doon naman kay Mateo, nag-umpisa kay Abraham. Mateo 1:1, sis Luz. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Ni Abraham. Tapos, naging anak ni Abraham si Isaac, ni Isaac si Jacob, ni Jacob si Huda at ang kanyang kapatid. At naging anak ni Huda kay Tamar si Pares at si Sarah, naging anak ni Pares si Esrom, naging anak ni Esrom si Aram, etc. At sa makatwid, ang lahat doon sa 16. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatwid, ang lahat ng salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi. Buhat kay David hanggang sa pagdadalang biyag sa Babylonia ay 14 na salit-saling lahi. Buhat sa pagdalang biyag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Pati ang manner of birth pinakita Paano mo sasabihin si Kristo si Melkisedek? Kumpleto yung salin ng lahi ni Kristo. Pero si Melkisedek, kung walang ulat na mabasa si Pablo sa Henesis, sinabi niya, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang katapusan ng buhay, walang pasimula, kasi wala nga nakarecord. Pero hindi ibig sabihin na hindi na namatay si Melkisedek. At hindi ibig sabihin na pumutok lang siya sa buho, na parang alien na biglang bumaksak doon sa Israel. May ina yan, may ama yan, may lahi yan, hindi lang naiulat sa Henesis. Naintindihan mo, kapatid? Okay na po. Sige po, okay na daw po, kapatid Nelly. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Marami pa sana kasi hindi naman Bible exposition kasi ito ito yung consultation Ang totoo, hindi pa nga ako nangangalahati dun sa sasabihin ko, kapatid na Louie. Gusto ko lang kasi mapatunayan sa'yo, napakagagago ng mga pastor mo. Para dahilanin si Melkisedek sa pagkolekta ng ikapo. Eto, tandaan mo hindi humingi ng ikapo si Melkisedek. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi pa naman iniuutos yung ikapo nun. Hindi pa utos ang ikapo nun. Panahon ni Melkisedek, sa panahon ni Abraham, wala pang kautusan nun. Lalabas lang ang kautusan 450 years pagkatapos ni Abraham. Doon pa lang lalabas ang kautusan. Galatia. Sayang kasi... Galatia, basahin natin ang Galatia 3:17. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon. Ano pat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Ayon, ang liwa-liwanag Ang isang kautusan
na lumitaw. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay ng una ng Diyos. Merong pakikipagtipang pinagtibay ang Diyos ng una eh. Alam mo kung kanino yon? Kay Abraham yon. Basahin natin muna sa isang talata. Diyan din sa Galacia. Pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. 3:8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ayan, yan ang tipan ng Diyos. Pinakita na kay Abraham, pinangaral na sa kanya ebanghelyo, na ang ebanghelyo, ang magandang balita, yung lahat ng manggagaling kay Abraham, pagpapalain ng Diyos yun, ililigtas ng Diyos yun. So Abraham will be a blessing unto all nations that will come from him. And that is the promise of God to Abraham. I will make thee a great nation. Kings will come from thee, he said. Kaya si Abraham ang pagmumulan eh. Kaya nga Abraham, hindi dati kagayang Abram. Pag sinabing Abraham, ama ng mga bansa. Hindi lang basta ama ng bansa, kundi ama ng mga bansa. Abraham, plural. Si Abraham, ama ng mga bansa, may tipa na sila ng Diyos. Ngayon, pagkatapos nilang mag-usap ng Diyos, sabi ng Diyos kay Abraham sa Henesis, basahin natin yung nasa Henesis 15:13. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at mga glilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Ang iyong binhi, Abraham, maglilingkod sa isang bansa at pahihirapan silang 400 taon. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham na ang binhi niya pagpapalain. Kaya lang may mangyayari muna bago lumami yung binhi, pahihirapan mo ng 400 taon. Sabi ngayon ni Apostol Pablo sa Galacia 3:17, ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay ng Diyos ng una kay Abraham, no, ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot pagkaraan ng 430 taon. Ano pat upang pawalang kabuluhan ng pangako? Pagkatapos makipagtipan ng Diyos kay Abraham, bibilang ka ng 400 taong mahigit, sisipot ang isang kautusan. Yun yung kautusan nanggaling sa Sinai. Yung kautusan ni Moises. Doon lang officially ipinronounce lahat ng kautusan. Pati kautusan ng pagkasaserdote, pati ang kautusan ng ikapo. Lumitaw yon 430 years tapos ni Abraham. Kaya kung si Abraham nagbigay ng ikapo, hindi dahil sa utos yung ikapo, gago. Kusang loob ni Abraham yon dahil wala pang kautusan ukol sa ikapo noon. Gaya rin ni Jacob. Wala pang kautusan noon. It's a devotion of Jacob. Sabi niya sa Diyos, kung ako'y makakabalik sa bahay ng aking ama, at ako'y ililigtas mo, bibigyan mo ko ng pagkain kailangan ko, ang pangako niya sa Diyos, ang batong ito na aking itinayo, pinakaalaala, magiging bahay ng Diyos. Lahat ng ibigay mo sa akin, walang pagsalang, ang 10 bahagi, ibibigay ko sa iyo. Nakita mo? Tinan mo kapatid, ang Diyos, napaka-considerate niya eh. Ang amang Abraham, nagbigay ng ikapo. No? Kasi tao tayo, inaalala ng Diyos yung feelings natin eh. Kasi kung ibibigay ni Abraham, kay Melchizedek 50%, ba, sobra ka naman, Melchizedek. Ako nga nakipag-away dito eh. Ako nga nakipag-gera rito eh. Ipapartihan lang kita eh. Gusto mo 50% iyo para yung pastor dito sa Brazil. Gusto 70%. Ano? Yung promptings of man, maluwag pala sa tao na ibibigay niya yung 10%. No? Yun ang nakita ng Diyos kay Abraham.
Yun din ang nakita ng Diyos kay Jacob nang gumawa si Jacob ng devotion. Ng, ano ba tawag devotion? Ng vow. 10 bahagi ng lahat ng aking tinatangkilik, bibigay ko sa'yo, sabi ni Jacob. Doon nagbatay ang Diyos nang maluwag sa pusong iuutos niya after 430 years para sa mga saserdotes Levitas. 10 bahagi, hihingin niya sa mga Israelita. Kinukonsider niya yung yung ordinary promptings of man. Naintindihan mo ba ako doon, Sis Luis? Opo, Brother Eli, ganun po pala yun. Yung kusang loob ni Abraham, 10. Tapos si Jacob din, 10 bahagi. Ibig sabihin, magaan sa sarili ng isang tao yung 10 bahagi. Parang kusa nila sa isang taong magtatakda sa kanyang sarili, magaan po yung 10. Kaya nung siya ngayon ay nag-utos na ng ikapuna, yung ibibigay na nga ng mga Israelita, ibinatay po ba niya doon sa ikapuna yon, sa 10 bahagi, na siyang... Oo, yun nga kasi yung espiritong umakay kay Abraham at yung espiritong umakay kay Jacob, espiritong galing sa Diyos yun eh. Kaya, nung ibigay niya ng formally yung batas, after 430 years, ang inirequire niya sa Israelita, lahat ng kikitain nyo, 10 pupunta sa mga Levita.